What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? My name is Marvin Favis at ang pag-uusapan natin ngayon ay stocks. I know, usually, ang topic natin is crypto, forex, at kung ano-ano pa, minsan music video. But this time, okay, marami nagtatanong, ano ba yung stocks? Kung may extra time ka, sabay natin pag-aralan. Let's go! Welcome back to my channel guys, and yes, ang pag-uusapan natin ngayon ay stocks. Madami sa inyo nalilito, forex, crypto, stocks, pero ngayon itatry kong explain ng napakadaling intindihin kung ano ba tong stocks. Number 1, nakikita natin dito sa side na to, Bitcoin logo. So meaning cryptocurrency, it's a digital asset, parang digital gold na binibili mo online or dito sa mga platform and exchanges. Pangalawa, forex naman. Forex naman guys, ito yung dalawang currency, let's say USD or dollar, and then ititrade mo siya sa Japan yen. So dalawang talagang currency ng dalawang bansa tinetrade mo. Pangatlo naman guys, ito sa side ko dito, nakikita nyo to mga Apple logo, Facebook, Google, IBM. Ito naman guys, ito yung mga kumpanya, meaning mga stocks. Ngayon, paano ba nagbo-work itong stocks na to? Let's say may nagbubukas sa mga bagong kumpanya, okay? So pinapublish nila ito sa public market, and pag nangyari yun, pwede mo nang bilhin yung stocks nila sa mga exchanges. Now, bakit ka ba bumibili ng stocks, okay? Kaya ka bumibili ng stocks. Let's say merong isang company na nag-start pa lang, okay? Nakita mo na maganda yung idea niya, ang gagawin mo ngayon, bibili ka ng stocks. In a way, para ka na ring investor. Saan nila ginagamit yung mga pera na yan? Yung pera ninyo, ginagamit nila para mag-i-develop yung company, at the same time, makapag-expand yung kumpanya. Siyempre, pag nakikita nyo na nade-develop yung kumpanya, or let's say, nag-upgrade sila, no, ng mga products nila, lalo pang nag-i-invest yung mga tao kasi palaki ng palaki at nag-e-expand yung company, and tumataas yung stocks. Ngayon, magkakaroon ka ngayon ng income in form of dividend. Now, what if naman, if yung isang company biglang nagkaroon ng parang FUD or naging hindi maganda yung news. Let's say, isang coffee sa Starbucks, nakitaan na, let's say, daga dun sa loob. Syempre, magkakalat ng news yan. And then, pwedeng bumaba. Or, let's say, nagpalit ng leader or ng CEO yung company, hindi nila masyadong ma-manage yung kumpanya. Possible din bumagsak. At the same time, yung cost, no? Nagtataasan yung bilihin. Let's say, coffee, tumaas yung beans or tumaas yung mga ingredients, and hindi na kayang supplyan nung kumpanya yung mga expenses. Ayan, pwede rin namang bumaba yung company, and pwedeng malugi yung mga nag-i-invest sa stocks. Kaya nga sa mga ganung pagkakataon, no, nag-i-invest tayo sa mga kumpanya na may mga big names na, or tinatawag natin mga blue chips. A very good example guys, pag pumunta tayo dito sa may UTEX platform, makikita natin dito yung mga kumpanya na malalaki like McCormick, andito yung Meta, Apple, nandito rin. Meta is yung Facebook guys. Netflix, meron din ditong Nvidia Corporation. Kung nakikita niyo yung mga video cards natin, no? Andito rin ng S&P 500, ayan, Tesla, Roblox, Nike, Uber, at marami pang iba. So in a way, yun yung nangyayari kung gusto mong mag-invest sa stock. So guys, dito pala sa UTEX, pwede ka mag-trade, no, ng 3 times leverage, and ang tinitrade mo is stocks versus crypto. Usually, ang forex is dalawang currency. Let's say Japan and US. Sa crypto naman, pwedeng USDT versus Bitcoin or Ethereum. And then dito naman sa UTEX guys, may chance na makapag-trade ka ng crypto and stocks. So let's say, nakikita natin dito na Meta, dito tayo kay Meta platform, pwede mong i-trade Meta and USDT. Meaning, meron kang crypto. Yung USDT mo, ibibili mo ng Meta Platforms Inc. So, yun yung explanation natin. And mamaya, itatry nating mag-trade, no? As of now, by recording this video, nakalagay na hindi pa pwede mag-trade. Mag-iintay pa ako ng 3 hours. So, hintayin ko muna yung 3 hours bago ako makapag-trade kapag nag-open na yung market. And by the way, guys, yung mga gusto mag-register dito sa UTEX, pwede nyo naman gamitin yung promo code na UTEX Marvin. Pag ginamit nyo yan, magkakaroon kayo ng 5 USDT na pwede nyong gamitin, no? Dahil lang nag-register kayo. Kung
magve-verify naman kayo at magki-KYC, again, meron din kayong 10 USDT na makukuha. Now, it's up to you guys kung gusto nyo siyang subukan mag-trade. Kapag ka humahanap kayo ng mga platform for trading, dapat syempre reliable and secured yan. And makikita nyo yan guys, I suggest na bago kayo gumamit ng mga platform, kailangan mag-do your own research muna kayo kung okay ba yung platform na yan. So, dito sa website nila sa utex.io, pwede nyo silipin yung mga pwede nyo i-trade na mga companies and of course, yung mga cryptocurrencies. Ayan, halos nandyan naman lahat, Pwede kayo mag-spot trading. Spot trading meaning guys, bibili nyo mismo yung stocks or bibili nyo mismo yung crypto. Ibig sabihin guys, let's say bumili ka ng gold or ng Bitcoin, pag umakyat ang presyo niyan, umaakyat yung presyo ng Bitcoin mo. Pag bumaba ang presyo niyan, bumababa yung presyo ng Bitcoin mo. Meaning, hindi siya nawawala. Meron kang stocks or meron kang crypto na hinawakan. Anyway, pwede rin kayo mag-deposit dito through bank and then USDT. And meron din silang mobile app. Kaya lang, coming soon pa. So, dito guys, nakalagay din sa website nila yung mga fees. And dun sa mga nagtatanong kung safe ba sila, ayan, nakalagay dito, meron silang account protection, wallet protection, password protection, and purity check. You can read guys dun sa website nila mismo. And again, wag kayong maglalagay ng pera dahil ang trading guys, napaka-risky niyan. Okay? Maglalagay ka lang kung inaral mo na yung platform or experienced trader ka na. Kasi napakahirap. Pwede kang masunog, pwedeng mawala lahat ng pera mo kapag hindi ka marunong mag-trade or wala kang risk management. So, I suggest na mag-aral ka muna mag-trading bago mo pasukin. Kahit crypto yan, kahit forex yan, o kahit stocks pa yan, dapat inaral mo muna bago mo pasukin lahat ng pinapasok mo, kahit negosyo pa yan. Okay? So, ito guys, as you can see, market is open na dito sa may taas. Ayan. And then, susubukan natin bumili ng Roblox Corporation. So, nilagay ko dito, nasa market tayo, meaning mabibili natin siya agad-agad. And 10 yung bibili natin. Total USDT is 298.5. So, click ko na yung buy. Ayan, bumili na tayo. So, nakabili na tayo ngayon ng 10 Roblox. Ito siya. As you can see sa history, meron tayong amount na 10. Price is 29.99. Na-filled na siya. And then, nakabili tayo ng 10 na Roblox. And dito guys, nakikita natin na max lang natin na pwedeng bilhin sa isang araw is 500. So, may 490 Roblox na lang na available kung gusto pa natin bumili. And let's say, umakyat yung presyo ng Roblox at nakita natin na may profit na tayo, pwede na natin siyang i-close position. Dito naman guys, sa upper left, makikita nyo yung amount, average price, and then yung unrealized profit and loss ninyo. So, dahil nag-buy tayo, kapag umakyat ang presyo, okay, panalo tayo, pwede natin i-close. Ngayon, kung pababa naman siya, of course, possible, talo or bumaba yung ating Roblox. Ito naman guys, try naman natin mag-sell, okay? And nakikita natin na medyo nagfa-fluctuate going down yung Tesla. So, subok lang naman ito. Max natin na Tesla is 50. Subukan natin ulit bumili na magbenta pala ng 10. So, ayan, meron na tayong order ulit na 10. As you can see guys, makikita nyo dito sa may lower left, nagbu-blue itong Tesla, meaning kapag ka bumababa yung presyo ng Tesla, nag-sell tayo, nananalo tayo. So, ganun guys sa trading. Pero ngayon, nakikita natin na stocks tong tinitrade natin, stocks / USDT. And kung gusto nyo pang mag-sample ng pagbili, wala namang problema. We can buy Nike stocks naman. So, mag-analyze ka muna, i-check mo muna guys, kung okay ba siya. Check natin yung time frame. Dito tayo sa every 15 minutes. Actually, nasa 15 minutes na tayo. Dito tayo sa 1 hour. Tingnan natin. So, medyo going up din tong Nike. So, try natin bumili ng Nike. Ngayon naman, punta ulit tayo sa market. Zero Nike, we can't buy. So, dito hindi pwede mag-buy and sell ng Nike. So, as of now, guys, nakikita nyo sa lower left natin, yung PNL natin ay nagbo-blue na. Meaning, nag-gain tayo. Pagka naman red, negative naman yun. So, I hope kung may extra time ka, silipin mo to kung interesado ka sa ganitong klase ng UTEX. Again, this is just a review. Do your own research. Okay? And thank you so much sa mga oras ninyo. I hope nagustuhan nyo yung review natin. Ang importante, alam natin na may mga ganitong available na platform. So, observe muna natin si UTEX and thank you so much sa oras ninyo. God bless.